Magandang umaga mga kapatid dito sa chapel at sa mga bahay-bahay, kahit na po ang mga kapatiran na nasa Facebook Live. Exciting po ang araw po natin, no? At least sa amin, galing po sa field, sa mission field. Kahapon kami ni Chona ay naroon sa Muntalban at binabalita namin sa inyo mga kapatid, no? Ay gumagawa ang Panginoon sa lugar po na yun. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nasasaksihan doon po sa bandang iyon. Hindi naman dahil sa mga pagtulong ng mga kapatid, ito ay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos noon ay mayroong pagtulong, ay halos araw-araw mayroong mga pinapanganak na muli doon po sa Muntalban. At ngayon po ay dalawa na ang gawain doon. No? Meron doon sa Kasiglahan, yung subdivision, na kung saan nga ay inabot ng baha noong bagyong Ulysses. Pati po yung mga nasa bandang itaas, mga kapatiran doon ay mga nangangalakal. Nandun sila sa landfill, kung saan tinatapon yung basura ng mga camp ng Maynila. Nandun po sila nagtatrabaho. Pero sila po ay mga nais na maging anak ng Diyos. At marami sa kanila ang nangabautismuhan na. No? Tamang-tama nga ang ating panahon na iniukol sa kanila sapagkat minsan-minsan lamang po tayo nakakapunta sa kanila. Ang naging intention ko po ay tumulong sa pagtuturo sa kanila. No? Not necessarily na conversion sapagkat ginagawa na ng mga kapatiran doon ang pangaral ng Ebanghelyo. Kami naman ay mga nasa follow-up na lamang. At kahapon ay doon pala sa aming klase, nandoon din yung ibang mga hindi pa nangabautismuhan. So itinuturo natin patungkol sa ating Panginoong Hesus, ano ang mga nangyari sa kanila nung sila ay mga nangabautismuhan. At magandang balita, no? Ang mga kapatid doon mismo ang naghahanap ng mga dapat na matuturuan. Kaya kahapon, 10 ulit ang nangabautismuhan. A day before, ay meron ding mga ilan, basta 3 araw o 4 na araw na sunod-sunod, nababautismuhan po doon sa Muntalban area. At ang mga Kristiyano nga, na katulad nila, mga kapatid, tulad natin ay nararapat na ialay ang ating buhay sa Diyos. Kaya ito po ang ating encouragement sa kanila kahapon, na pahalagahan nila yung kaligtasan na kanilang tinanggap. Hindi po lahat ay nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Ang makapakinig sa Ebanghelyo at ang pagkakataon na tumalima sa Ebanghelyo at ang ating encouragement sa kanila ay mamuhay nga sila na katulad ng isang Kristiyano. Ang buhay na iniaalay sa Diyos. At ito po ang nais kong ibahagi din naman sa inyo mga kapatid sa umagang ito. Ang magiging basihan ng ating pag-aaral ay Roma Kapitulo 12, versikulo 1 at 2. Ano ang itinuturo ng mga talatang ito patungkol sa ating buhay na nararapat natin ialay sa Diyos? Tamang-tama din naman, di ba? January pa naman eh. Oo. Nasa mode pa tayo ng pagsisimula. Oo, kaya pwede nating simulan itong buwan na ito. Although kung ngayon lamang tayo magsimula, medyo late na po tayo. No? Kasi sabi nga po natin nung nakaraan, hindi naman tuwing January lang tayo dapat na nagsisimula. Ang ating pag-aalay sa ating buhay ay hindi po January lamang. Sa halip po ay noon pang simula na naging Kristiyano po tayo, ay dapat na inialay na po natin ang ating buhay sa Diyos. Bagamat huli, ito ating salawikain, ha? Kapag magaling, ay naihahabol din. Yan. Hindi naman yung kahit na huli, paano yun? Ay huli talaga. Paano pagkakasabi ninyo? Tayo'y positive lamang naman. No? Nagiging positive lang naman tayo na sabi nga natin kahit na nito mga nakaraan ay hindi tayo naging aktibo. No? Halimbawa, hindi natin nagawa ang pag-alay ng ating buhay. Ang Diyos ay napakabuti sa atin na sa palagi
ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kaya ito, ang aking pong suwestyon ay ating unawain ang mga aral mula sa mga talata at gawin po ang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Basahin po natin ang Roma Kapitulo 12, 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, so kita mo ninyo, ang sulat po na ito para sa mga kapatiran, para sa atin na mga naging Kristiyano na. No, katulad ng mga nangangabautismuhan doon sa Montalban. Akala ko kahapon, sabi ko, ang para sa akin naturuan ay mga Kristiyano na. Yung pala, yung iba hindi pa. Oo. Kasi nais po natin na malaman nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Ang mga sulat naman po sa Bible, no? Mga sulat ni Apostol Pablo ay addressed to the brethren. At tulad ng sinasabi niya sa chapter 12, 1 and 2 ng Aklat ng Roma. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po mga talatang ito ang ating pinakabasihan sa ating pong pag-aaral patungkol po sa ating buhay na iaalay po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang salita pong iaalay ay ginagamit din naman ang salitang italaga, ihandog o ibigay. Hango sa mga salitang Ingles. Malabo natin maunawaan, mas gusto natin yung ating sariling wika. But the idea is to consecrate. Pagtatalaga po yun, no? To devote, to dedicate, to set apart as holy. So ito po ang mga ginamit ng wikang Ingles para po sa salitang ialay ang ating buhay. So we devote or dedicate our lives completely to God is the idea ng pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. At sa talata rin po ito, sinasabi na it is to present our bodies as a living sacrifice. At sa pagsasagawa po ng pagiging living sacrifice ng ating katawan, nangahulugan po ito na covered po niya ang buong katauhan po natin. Ang pagiging tayo, isinasama po niya rito ang ating mga trabaho, pati ang ating recreation, paano tayo nagpapalipas ng oras. Kung tayo ay nasa mga schools, nasa ating mga trabaho, sa ating pananambahan, at lahat na po ng antas ng ating buhay. Yan po ang ating sinasabi kapag iniaalay po natin ang ating sarili sa Diyos. Ang basihan po ng buhay na itinalaga o inialay para sa Diyos ay ang mababasa po natin sa verse 1 sa sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ang basihan ng ating paghahandog sa ating buhay ay ayon sa kaawaan at kahabagan ng Diyos. Ang Diyos po ang may-ari po sa atin. Siya ang may kapangyarihan po sa atin. At maaari niyang gawin anuman po ang gusto niyang gawin po sa atin. No? Subalit sa kanyang pag-ibig at sa kanyang awa ay dito ang nais niyang maging basihan ng ating pag-aalay sa kanya. Na hindi po tayo napipilitan, hindi po tayo mauobliga. Sa halip ay kusang loob tayo mag-aalay ng ating buhay sa kanya. Sapagkat siya naman na ating Diyos ay maawain, na mahabagin, na katulad ng ating mababasa sa Lamentations chapter 3 verse 23. Panaghoy po ang Tagalog po nito. Ang kanyang mga habag, sabi po doon, ay di natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Opo, ito ay kasing bago, kasing madalas ng kanya pong pagmamahal. Sapagkat sa talatang 32 ay sinabi naman na siya ay mahahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang pagmamahal. Ang awa niya, ang habag niya, no?
ay ayon sa kanya rin namang pagmamahal at hindi po ito maubos-ubos na pagmamahal o kaya ay awa ng Diyos. Kaya naman pati si Apostol Pablo, no? Sa pagsasabi niya na ialay ang ating buhay ayon sa kahabagan at awa ng Diyos, gumamit siya ng word na pagsusumamo. No? Apostol Pablo na mayroon siyang authority bilang isang apostol, ginabayan ng Diyos, no? Pinahayag sa kanya ng Diyos ang nararapat niyang iutos. Subalit sa halip na siya ay mag-utos bilang isang apostol na mayroong authority, gumamit po siya, no, ng salitang nagsusumamo. Nagsusumamo si Pablo. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi rin po matatapos. Ang pag-aalay na sinasamo niyang gawin ng mga Kristiyano ay hindi rin dapat natatapos. So araw-araw po ng ating buhay ay mayroong pagsusumamo. Ang Apostol Pablo, base doon sa kaawaan, kahabagan ng Diyos na ang mga Kristiyano nararapat ialay, ihandog, italaga ang ating buhay para po sa Diyos. Ang katangian ng buhay na niaalay o itinalaga natin para sa Diyos. Anong klaseng buhay ito ayon po sa mga talata? Mga kapatid, ito ay unang-una, kusa itong ginagawa. Hindi pinipilit ang ating gagawin na pag-alay ng ating buhay. Una nga ay ipinakiusap ito ni Apostol Pablo na sinasabi niyang inyong ialay ang inyong mga sarili. Pwede sana siyang dumirekta at sabihin, iniuutos ko sa inyo, wala kayong pagpipilian, no choice kayo, no? Na mayroong sa pagkaka-autoridad ng kanyang pananalita, subalit mas minabuti niyang sabihin, pinapakiusap ko sa inyo. Leviticus 1:3, kung ang kanyang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Ang pag-aalay, mga kapatid, ay hango sa idea ng paghahandog ng mga sinunog at mga iba pang handog sa lumang tipan. Nasa lumang tipan ay ang mga baka, mga asno, mga kambing, mga tupa, ang kanilang inihahandog sa Diyos. Kaya nga lamang, ang yun ay kinakailangan nilang patayin. At hindi sila inihahandog ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ang tao ang nagpasya upang sila ay ulihin, talian, at katayin, ilagay sa ibabaw ng altar, at sunugin, no? Para handog ng mga tao sa Diyos. Sa bagong tipan, no? Ang inihahandog mismo ang nagpapasya. Tayo mismo na naghahandog ang magdedesisyon. At yun ay pagsusumamo ni Apostol Pablo na gawin natin. Bagamat maaari sana siyang mag-utos, pero nakikiusap siya, gawin natin ang paghahandog sa ating sarili. Katulad ng paghahandog sa lumang tipan, ang idea ng paghahandog ay para ito sa Diyos. Bagamat ito'y utos na ialay, idinadaan ni Pablo. At ang handog, mga kapatid, ay naiba nga po sa lumang tipan sapagkat ang tawag doon ay sacrificial. No? Kinailangan nilang patayin ang handog po nila. Sa bagong tipan ay buhay na handog, a living sacrifice, holy, acceptable to God. Ang inyong mga katawan, ang pinahahandog ni Apostol Pablo o ng Diyos sa kanya. Mga katawan na buhay, isang handog na buhay, okay? Mayroong magagawa, banal, ibig sabihin ay nakatalaga na ito, it was set aside, at ito ay kasiya-siya sa Diyos. Naibang handog po sa makatuwid. Sa lumang tipan, pagkatapos na ihandog ang mga hayop, ay wala na. Kasi patay na hayop ang kanilang inihandog. Sa atin po ng mga Kristiyano ay buhay ang ating katawan. Katawan na maaari po tayong gamitin sa ating paglilingkod sa Diyos,
no? Paglilingkod sa ating mga kapwa at paglilingkod sa kabuuan ng iglesia, sa ating pamilya, mga kaibigan at mga iba pa. Ang paglilingkod po na ito ay walang anumang malisya, walang ibang intensyon. No? Ito ay holy, maka-Diyos ang paghahandog po na ito. At ito ay katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat ito ay naaayon sa kanyang mga salita. Sa isang paghahandog na hindi po naaayon sa kanyang salita, anumang uring handog po natin, anumang mamahalin na bagay na ating ihandog sa Diyos, kung hindi naman po naaayon sa kanyang salita, hindi po ito magiging katanggap-tanggap. Una, ang nais niya, ang ayon sa kanyang kalooban, ay ang ating sariling buhay ang ating ihandog. At ito ay isinat aside na po natin. Alam niyo, nung tayo po mga naging Kristiyano, inihiwalay po tayo sa mundo ito. Yun ang ibig sabihin po ng pagiging holy, pagiging santo, pagiging banal. Hindi dahil sa wala tayong kasalanan. Tayo ang mga tinawag mula sa kadiliman, kaya tinawag tayong church. Called out mula sa kadiliman, mula sa maraming mga tao, tayo yung mga tinawag ng Ebanghelyo, tayo yung mga nakinig. Tayo yung mga nag-respond sa Ebanghelyo. Kaya tayo ay naihiwalay. Sabi nga ng Apostol Pablo, tayo mga galing sa kadiliman at nailipat sa kaharian ng kanyang anak. Kaya ang ating pong paghahandog ay banal para po sa Diyos. Na ayon sa kanyang salita, kaya ito ay katanggap-tanggap. Mayroon pong kinalaman sa ating paggawa ang ating mga handog. Ang term na practical, it is put into practice. Sa makatuwid, paglilingkod o serbisyo. No? Kaya kapag tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na para sa Kanya, una, ang ating mga pangaral ng Ebanghelyo, para sa Kanya, kaya pinapractice natin ito, isinasagawa natin. Yung ating pagtulong sa mga nangangailangan, tulad ng ginagawa ng mga kapatid, sa mga nasalanta ng bagyo, ito ay paglilingkod. Isang uri ng paghahandog sa ating sarili na ginagamit natin ang ating katawan. Sa mga pangangaral, na katulad po ng sa araw ng linggo, araw ng Miyerkules, at sa mga personal na pangangaral po natin, no, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. Sakop po nito ang paghahandog ng ating sarili. At ang sabi po ay isang makatuwiran na paghahandog. Naaayon sa mabuting pag-iisip o tamang pag-iisip, no? Sapagkat ang sabi niya ay siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Naaayon po sa ating kaisipan na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos na naaayon sa Kanya pong salita at hindi po yung naaayon sa kalooban lamang ng tao. Ang paraan ng pag-aalay ng buhay na tinalaga ay merong sinasabing negative at saka positive. Yung ating paraan, ano po? Una, sa negatibo, ang sabi ay huwag ninyong tularan ang mundong ito. Okay? Sa ating paghahandog ng ating sarili, huwag tularan ang mundong ito. Ang mundong tinutukoy po, no? Hindi po itong earth na lupa, no? Sa halip, ito po yung makamundong gawa ng tao, no? Na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Santiago 4:4, sabi ni Santiago, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang mundo na salungat sa kalooban ng Diyos, mundo na salungat sa katuwiran ng Diyos, ay ang tinutukoy niyang hindi dapat na tularan. Una ay hindi tayo nararapat na makipagkaibigan. Hindi literal, hindi masama makipagkaibigan literally sa mga kaibigan nga natin, mga taong nakakasalamuhan natin. Pero mas malalim pa po roon, ito ay nangahulugan ng paggawa ng anumang gawain na makamundo.
Sapagkat sa paggawa natin ng mga gawain ng makamundo, paggaya natin sa ating mga kaibigan sa paggawa nila sa makamundong mga bagay, tayo ay nagiging mga kaaway ng Diyos. Hindi mo pwede na dalawahin natin. Kaibigan tayo ng Diyos, kaibigan din natin ang mundo. Oo. Kaya sabi ng Santiago, kapag nakipagkaibigan tayo sa mundo, ay nagiging kaaway natin, kalaban natin ang Diyos. Bakit ba kasi, no? Ito, ang mundong ito, ayon kay Pablo, Galacia 1:4, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Noon pa man, panahon ni Apostol Pablo ay tinawag na niyang masamang sanlibutan. Kasalukuyan, sabi niya. The present world. Tayo ay meron ding present world. Ito na yung ating mundo. At nakalulungkot, di ba? Ang Amerika na kung saan sinasabi nila na ito ay tinayo, sinimulan, pamamagitan ng katuruan ng Bible, ay lumalayo na sila. Well, at least, sabi ng isang partido. Yun ang konsepto, yun ang pagkakaintindi ng isang partido ng mga politician sa Amerika. At marami sa mga kapatiran natin sa Facebook ang naglalabas ng kanilang saloobin patungkol sa kanilang sitwasyon na nalalayo na talaga sila sa Diyos. Nakasulat natin sa kanilang barya, in God we trust. Tapos nagtanong sila, sinong God ang tinutukoy nyo? Katagalan, mayroon na silang panukalang batas, tanggalin na yung word na God. Bakit? Kasi nasasaktan daw yung iba na hindi naniniwala ng Diyos. Ganon sila kakasensitibo, ganon sila ang kanilang pagpapahalaga sa rights ng ibang mga tao. Ay wala na nga. Ano? Kaya kapag hindi po manindigan ang mga may pananampalataya sa Diyos, itong masamang sanglibutan, magwawagi po ito. Napakalaking challenge sa mga kapatiran po natin doon. At kahit dito, kung hahayaan po natin ang mga walang paniniwala sa Diyos na sila po ang masusunod, ay mayroong suliranin ang mga Kristiyano sa mundo ito. Totoong masamang sanglibutan. Kaya huwag po tayong makiayon sa sanglibutan ito. 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Mayroong Diyos ang sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At kung bakit sumasama ang sanglibutan, aktibo yung Diyos ng sanglibutan. Sino pa yon? Kundi ang kaaway ng Diyos, ang kaaway ng mga Kristiyano, ang Satanas, na nagmumukha minsan, nagpapakitang anghel ng kaliwanagan upang matukso niya ang mga tao, ang mga mananampalataya. Siya po yung bumubulag sa isipan ng mga hindi yung mga non-Christians. Ang binubulag niya, pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Upang sa kanila, huwag silang makinig sa Ebanghelyo. Salamat sa Diyos, no? Doon sa Montalban, nako, 100 plus na po, kung siguro malapit-lapit na sa 150. Well, alam natin na hindi po lahat-lahat ang ngayon ay masasabi natin na nakaintindi talaga. No? Pero mahirap naman nating hatulan na hindi sila totoo sa kanilang paniniwala. Ang atin na lamang ay kung alin ang matuturuan o sino matuturuan ay turuan nating maigi at nang sila ay manatili sa pananampalataya. Pero nagpapasalamat tayo na naging aware sila. Pagkatapos ng sakuna, ng kalamidad, ay naisip nila mayroong Diyos. Kailangan nilang sumampalataya sa Diyos. Kailangan nilang tumalima sa Diyos. Kailangan nilang mabautismuhan, ipanganak na muli. Kaya yun. Basta ako malapit-lapit na yan sa 150, 140. Kaya nagbo-voluntary naman po tayong tumulong sa pagtuturo. Una, doon sa mga nangabautismuhan na. Hindi kaya ng lahat ng mga kapatid doon ang nagawin ang pagtuturo sa kanila. At doon sa kanilang kinalalagayan, mga kapatid, napakalaki ang challenge. No? Napakalaki ang challenge na kahalubilo nila ang mga taong makamundo, sabihin na po natin, sa kanilang trabaho. Araw-araw po yan, no? Sa landfill, alam niyo yun, pinagtatapunan ng basura. Nagkukwento yung kapatid kahapon kina Chona at sa isang kapatid na pag nandun na raw sila, pabilisan ng kilos, unang makakuha ng magagandang
Magaganda ba? Mga mahalagang basura. Tapos bibenta po nila yon, no? O pangangalakal. At kumikita po sila. Pero yung mundong kanilang ginagalawan, makita mo, doon pa lamang sa kanilang paligid, ang malaking challenge. O yung mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Tapos yung mga tao na nandoon, ang mga tao nangangailangan talaga ng kaligtasan, nangangailangan ng Panginoon. Okay. Kung dahil pagkatapos ng negative, mayroon namang positive. No, kung huwag nating tularan ang sanglibutan, ano pala ang dapat nating gagawin? Positive. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nagsisimula po dito ang ating pagbabago, mga kapatid. Sa bagay, hindi lamang intelektual, hindi lamang sa ano ang alam natin. No? Ito ay higit pa doon sa alam lamang natin. Kasi kinakailangan nating isagawa ang dapat o ang tama na naiisip po natin. So may kinalaman sa moralidad ng tao. Roma 1:28, mayroong tinatawag na mahalay na pag-iisip. Oo, no? Kaya yun ang hindi dapat. Yan ang dapat na baguhin. Oo. Mula sa mahalay na pag-iisip, gawin itong tama, matuwid na pag-iisip. Roma 7:23, sa dapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Ang isang tao mayroong struggle within ourselves. Sa ating sarili, mayroon tayong mga struggles na ginagawa. Pagpapasya sa araw-araw. May bahagi ng ating katawan, sasabihin niya, tama ito. Ang ating pag-iisip na isa, sabihin mali yan. Kailangan lamang nating magpasya. Kaya hindi lamang nilalaman ng isip ang tinutukoy nito, kundi ang uri ng ating pamumuhay. And by the way, no, ang sabi nga ng Kawikaan 27:3, kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, ay ganoon siya. Kaya mahalaga na ang ating isip ay punuin natin ng salita ng Diyos. Kasi ito ang magpapabago po sa atin, sa ating mga gagawin sa araw-araw ng ating buhay. At matutuwa naman po tayo sa magiging resulta ng ating inihalay na buhay sa Diyos. Verse 2 ng Roma 12, sabi niya, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi po tayo manangangapa. No? Kung ang ating pamumuhay ba ay tanggap sa Diyos o hindi. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, kapag ating ialay ang ating buhay sa Kanya, at ating wag tayo sumabay, gumaya sa sanglibutan, at sa halip ay magbago ating kaisipan, verse 2 ay sinasabi niyang mapapatunayan ninyo. So ito po yung mapaghahawakan natin. Mayroon tayong patunay kung ano ang mabuti, ano ang kasiyasiya, at anong kalooban ng Diyos. Mayroon tayong basihan na sa pagpapatunay na ito, hindi lamang sarili natin ang magsasabi, very good ka, Bonifacio. Oh, very good ka, Jonah. Simple ang bawat isa po sa atin mag-iisip na okay tayo, mabuti po tayo. Ay ano, kung yun ay ayon lamang sa ating sariling kukote na tayo ay mabuti. At hindi natin mapapatunayan pamamagitan ng banal na aklat na tayo nga pala ay mabuti. Sayang. Baka nagkamali po tayo. Subalit sa ating pagsasagawa ng sinasabi ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 12, 1 at 2, sa kanyang pakiusap na ialay natin ang ating buhay, na isang pag-aalay na sarili nating kagustuhan. At dahil dito ay hindi tayo sumasang-ayon sa sanglibutan, at sa halip ay binabago natin ang ating pag-iisip sa araw-araw, ngayon ay mapapatunayan natin kung ano ang mabuti. At siyempre po, ang mabuti ay sa Diyos. Ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang salita. At itong mga mabuting ito ay ang siyang nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos natin. Ito ang kalooban niya. Ang batayan ay ang Diyos.
at ang kanyang salita at hindi kung ano ang ating sariling pag-iisip, kahit hindi rin pwede na anong sinasabi ng mga tao. Hindi po sila ang basihan. Maaari po tayong purihin ng ibang tao. Pero sa harapan ng Diyos, hindi pala tayo kapuri-puri. Oo. Maaring sa kanilang paningin ay nakakatupad na po tayo. Kasi nga naman, ang nakikita ng ating mga kapwa ay yung panlabas lang naman natin ng tao. Hindi man nila nakikita yung ating puso. Hindi man nila nabatid kung ano talaga ang totoong kalooban ng Diyos na nasusulat sa Biblia. So, nakikita lang nila. At pwede naman tayo maging artista. Ang ipakita sa kanila ay yung gusto lang nilang makita. So, hindi po yon ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mayroon pa siyang idea ng mabuti kasi siya lubos na pagkilala sa kanya. So in conclusion mga kapatid, ang Roma Kapitulo 12, 1 at 2 ay actually hindi paglago ang kanyang direktang binabanggit. Although maganda kung mayroong paglago. Sa halip ay transformation, pagbabago. Mula sa isang buhay na walang halaga patungo sa buhay na kaya-aya para sa Diyos, nararapat nating ialay. Sa ating paglago, growth suggests progress, but transformation indicates change. O nga naman, hindi naman masama ang lumago, pero pag lumago tayo, ito ay progress. Yung word nga na paglago. Mahalaga din sa atin ang paglago. Pero hindi lamang paglago sapagkat kailangan natin ang transformation, ang pagbabago. Sa transformation na ito, ang sinasabi niya ay nangangahulugan ng pagbabago. We must first be transformed, then we can do God's will on God's earth and grow to be more like Christ. So ito po ang buhay na nararapat nating ialay sa ating Diyos. Maaari tayong magsimula muli itong buwan na ito, bagamat huli na. Nagsimula dapat ito nung tayo ay maging mga Kristiyano, pero huli man at magaling ay nahihahabol din po. Mahal pa rin tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon, mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban, at sa pamumuhay na ito ay baguhin ang dapat na baguhin. At sa araw-araw na ating pagpupunyagi ay makakamtan din naman po natin. Magagawa naman po natin ang kanya pong kalooban. So magandang umaga mga kapatid at pagpalain nawa tayo ng ating